Isang mundo kung saan ang mga hukbo ay kumikilos na parang eksaktong nakaprograma, kung saan ang mga pulis ay robot na nagpapatrol, at kung saan ang himpapawid ay puno ng mga kawan ng drone. Hindi ito eksena sa isang sci-fi movie, nangyayari na ito ngayon mismo sa China. Mula sa mga advanced na robot dogs hanggang sa mga lumilipad na drone carriers, kasalukuyang binubuo ng China ang pinakamalaking puwersa ng unmanned machines sa buong mundo. Sa video na ito, susuriin natin kung paanong binabago ng revolusyong ito sa robotics ang teknolohiya ng seguridad at maging ang hinaharap mismo. Kaya manatili ka lang para naman malaman mo kung paano na tayo tila na pag-iwanan ng China. Pero bago natin simulan ang mga makabagong drone at robot na tila hindi ka panipaniwala, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa ngayon talagang mayroon ng mga mekanikal na aso na may dalang mga kamera at gumagala sa mga bukirin at lansangan. Hindi ito imagination dahil ito na mismo realidad sa China. Sa IDEX 2025 Expo Defense Expo, pinabilib ng mga kumpanyang gaya ng Unitree Robotics ang mundo matapos ipakita ang kanilang mga robot dogs tulad ng Unitree Go 1 na may nakakabit na sensors. Kayang umakyat ng mga makinang ito sa magaspang na lupa, magdala ng surveillance gear, at tumulong sa iba't ibang operasyon, kaya't napakahalaga nila sa iba't ibang gawain. Sa mga video mula sa event, makikitang paikot-ikot ang mga bot na ito sa mga booth, kumikislap ang kanilang mga kamera, senyales na handa ng ibahagi ng China ang teknolohiyang ito. Noong kalagitnaan ng 2024, nanawagan ng ilang mambabata sa US ng ulat mula sa Pentagon matapos ipakita ng Chinese media ang isa sa mga ito na ginagamit sa drills, bagay na nagpakita ng global interest. Habang ang mga bansang kanluranin ay patuloy na nagde-debate tungkol sa etika ng mga robotic systems, agresibong sumusulong ang China. Ayon pa sa kanilang state media, itinatayo nila ang pinakamalaking unmanned force sa buong mundo, kung saan maaaring mas marami pa ang drones at robot dogs kaysa sa mismong mga tao. Kasalukuyan ng ginagamit ang mga makinang ito sa mga military exercises, katuwang ng mga sundalo sa reconnaissance at suporta sa mahihirap na sitwasyon. Pero hindi lang ito tungkol sa depensa, ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan sa mismong operasyon. At hindi dito nagtatapos ang ambisyon ng China. Malaki rin ang kanilang puhunan sa mga humanoid robots, mga dalawang paa na makina na binabago ang anyo ng paggawa at posibleng gumanap sa mga trabahong pang-assistance. Habang ang buong mundo ay nag-uusap pa tungkol sa AI ethics, ang China naman ay nagtatayo na ng mga pabrika na gumagawa ng mass-produced humanoids. Ang kumpanyang nakabase sa Shanghai na Agabot ay nakalikha na ng mahigit 960 humanoid robots hanggang sa katapusan ng 2024 at target nilang malampasan pa ang proyekto ng Tesla Optimus sa pamamagitan ng 1,000 unit bago matapos ang taon. Itinatalaga ang mga robot na ito sa manufacturing, hospital, at customer service, patunay ng pagiging leader ng China sa motion control at applied AI. Sa mga video mula sa pasilidad ng Agabot, makikita ang mga tao at robotic arms na magkasamang nag-a-assemble ng mga humanoid. May ilang humanoid pa nga na nag-aayos ng inventaryo. Ang mass production na ito ay unti-unting nagbabago ng industriya, pero kasabay nito ay lumilitaw ang mga tanong tungkol sa oportunidad sa trabaho at epekto sa ekonomiya. Kung ikukumpara sa mga global competitors gaya ng Boston Dynamics, ang lakas ng China ay nakasalalay sa scale at bilis ng deployment. Nangunguna ang US sa chips at software, pero malawak ang potensyal ng mga robot na ito na lumampas pa sa sibilyang gamit. Sa tulong ng AI, maaari silang magsilbing katuwang sa seguridad o maging coordinators sa mga operasyon. Bagamat kasalukuyang nakatuon pa lang sa mga trabahong sibilyan, ang bilis ng kanilang pagdevelop ay senyales ng mas malalim na gamit sa hinaharap. Habang binabago ng mga humanoid ang mga pabrika, mabilis ding lumalawak ang kanilang kakayahan, at kasabay nito ay dumarami ang mga tanong tungkol sa magiging papel nila sa lipunan at seguridad sa mga darating na taon. Sa matatarik naman bundok ng China, may bagong uri ng kasama na sinasanay na hindi napapagod, laging nakatutok, at kayang magdala ng gamit na parabang tao rin. Ipinakita sa Airshow China 2024 ang mga tinatawag na robotic companions na may 4 na paa, na parang drone na tumitimbang ng halos 70 kilo, na kayang magkarga ng camera o surveillance gear. Sa isang military exercise kasama ang 76 Group Army ng PLA, makikita sa CCTV footage ang mga robot na ito na umaakyat ng bundok, tumatawid sa ilog, nakakasabay sa mga sundalo, at maging umaakyat ng hagdan. Ginamit sila sa reconnaissance at coordination tasks, katuwang ng mga sundalo at aerial drones, isang malinaw na halimbawa ng maayos na teamwork ng tao at makina. Ayon sa mga analyst, maaaring magdulot ng malaking pagbabago ang mga robot na ito dahil sa kanilang kakayahang tumulong ng hindi napapagod. Sa isang drill, pinakawalan sila sa isang simulated urban environment. Nagre-relay ng real-time data sa mga coordinators,
Patunay ng kanilang versatility. Ang pagsasama nila sa regular na training ay hudyat ng isang bagong yugto ng collaboration sa pagitan ng tao at drone, isang high-tech na team na pinaghalo ang lakas ng tao at makina. Sa China may mga humanoid police robots na rumuronda kasama ng mga totoong pulis na parang diretso sa isang sci-fi movie. Sa isang viral video noong unang bahagi ng 2025, makikitang nakasuot ng police vest ang isang robot na 1.38 meters ang taas, nakikipagkamay pa ng masigla sa mga nagulat na pedestrian. Gawa ng Engine AI, ang modelong PM01 na ito ay kayang tumugon sa voice commands, bumati sa publiko at kahit mag-push-ups para ipakita ang kanyang balance. Ayon sa mga city authorities, nakakatulong ang mga robot na ito sa crowd monitoring, pagbibigay ng impormasyon at pagpapatibay ng police presence ng hindi napapagod. Habang ang ibang bansa ay nag-eeksperimento pa lang ng mga wheeled police robots, ang humanoid patrolmen ng China ay kabilang sa mga unang humarap at nakipag-ugnayan mismo sa publiko sa mga lansangan. Hindi sila naroroon para palitan ang mga pulis, kundi para tulungan sila sa mga routine na gawain, para mas makapag-focus ang tao sa mas komplikadong misyon. Isang sulyap ito sa hinaharap kung saan mas malalim ang pagsasanib ng AI at policing at nangunguna ang China sa direksyong ito. Pero kung ang humanoid robots ay masyadong makatao para sa iyo, hintayin mong makita ito, isang gumugulong na bilog na robot. Kilalanin ang RTG, isang spherical security robot na parang hinango mismo mula sa sci-fi novel. Gawa ng Logan Tech, ang bolang droid na ito ay kayang gumulong kasama ng mga pulis at tumulong pa sa habulan gamit ang pag-launch ng nets. Sa isang viral video noong 2024, makikita ang RTG na nagpapatrol kasama ang Chengdu Police. Umiikot ang katawan nito para masuri ang paligid. Bagamat astig ang disenyo, hindi ito ligtas sa puna. Maraming netizens ang nagbiro tungkol sa pagiging mabagal at kakaibang balanse nito. Pero kahit ganoon, may AI ito para sa facial recognition at kaya ring maglabas ng mesh para tumulong sa mga gawain. Para sa mga kritiko, isa lang itong mobile camera kaysa tunay na action machine. Pero baka doon sila nagkakamali. Sumisimbolo ang RTG sa walang tigil na pagtutulak ng China para sa innovation sa pang-araw-araw na seguridad. Maaaring hindi pa ito perpekto ngayon, pero isa itong hakbang patungo sa hinaharap kung saan mas magiging lantad ang papel ng mga robot sa law enforcement. Pero hindi lang sa lupa umiikot ang revolusyong ito. Lumulusong na rin ito sa kailaliman ng dagat. Isa na namang makabagong teknolohiya ang lumitaw at ito ang mga autonomous exploration submarines. Malalaking unmanned undersea vehicles na muling binibigyang kahulugan ang tradisyonal na estratehiya ng hukbong dagat. Sa isang larawan makikita ang isang 11 hanggang 12 meters submersible na pinaniniwala ang UUV-300. May kakayahang magdala ng sensors, kagamitan o kahit communication devices. Dinisenyo ang mga next-gen na makinang ito para sa mga pangmatagalang misyon sa ilalim ng dagat na ganap na autonomous, mataas ang efficiency at walang crew na kailangan. Habang ang mga Western Navy ay maingat pa ring nagde-debate tungkol sa etika ng paggamit ng advanced undersea drones, mabilis na sumusulong ang China, nilalagyan ng kakayahan ang kanilang mga robotic submarines at ginagawang tahimik na mga manlalakbay ng kailaliman. Kapag pinagsama sa mabilis na lumalawak na fleet ng unmanned surface vessels at mga aerial drone swarms, bumubuo ang mga ito ng isang multi-layered robotic naval network. Hindi lang basta isang fleet, isa itong machine-driven maritime system na idinisenyo para maglayag ng mabilis, efficient at eksakto. Isang dramatikong pagbabago ito sa paggalugad sa ilalim ng alon. Habang abala ang mundo sa pagtingin sa himpapawid at kalupaan, tahimik namang bumubuo ang China ng isang robotic navy na gumagalaw kung saan walang nakakakita, hanggang handa na silang ipakita ang tunay nitong kakayahan. Noong September 2024 naman, nagliwanag ang kalangitan ng Shenzhen, pero sa likod ng kagandahan, may mas malalim na kahulugan ito at ito ay isang sulyap sa hinaharap ng koordinasyon. Sa isang record-breaking display, mahigit 10,000 drones ang lumipad ng sabay-sabay, bumuo ng mga komplikadong pattern, gumalaw na parang isang nilalang. Para sa publiko, isa itong nakamamanghang aerial show. Pero sa likod nito, ipinakita ang mas seryosong bagay, ang kakayahan sa tunay na real-world coordination. Ang pagkontrol ng ganito karaming drones ng sabay-sabay ay nangangailangan ng pambihirang communication system. At tahimik na nagtayo ang China ng high-tech 5G network na kayang mag-connect ng hanggang 10,000 drones ng sabay-sabay at lahat ito ay may ultra-low latency. Hindi lang ito simpleng pagdiriwang ng teknolohiya, isa itong showcase ng kakayahan. Ang parehong sistemang ginamit sa palabas ay maaari ring gamitin para pamahalaan ang mga swarm ng autonomous drones na pwedeng ilunsad para tumulong sa operasyon, palakasin ang komunikasyon, o magsagawa ng sabayang misyon. Isipin mo na lang na napakaraming scout drones na sabay-sabay nagbibigay ng real-time data sa isang centralized AI system na nagbibigay sa mga operator ng napakadetalyadong overview.
Ang swarm ay kumikilos na parang isang digital organism na adaptive, mabilis at lubos na coordinated, kaya't hindi nakapagtataka na masusing minamasdan ito ng mga eksperto sa US at iba pang bansa. Ayon sa kanila, maaaring baguhin ng mga advancement ng China sa drone swarm coordination ang hinaharap ng mga operasyon. Ang mukhang art performance lang sa Shenzhen ay posibleng isang field test sa likod ng palabas at isang malinaw na senyales na ang bansang makakaperpekto ng swarm coordination ang siyang mangunguna sa himpapawid balang araw. At hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang ang kanilang mga drone legions ay nangingibabaw sa ere at ang mga robotic vehicles at autonomous ground systems ay unti-unting binabago ang operasyon sa lupa. Patunay lang ito na ang robotic revolution ng China ay mas mabilis na sumusulong kaysa sa inaasahan ng buong mundo. Sa Zhuhai Air Show noong huling bahagi ng 2024, ipinakita ng state manufacturer na Norinco ang VT-5U, isang unmanned light vehicle na kayang gumana ng walang crew. Tumitimbang ng mahigit 30 tonelada, ginawa itong robotic platform para sa ganap na autonomy gamit ang advanced sensors at AI-driven systems. Unti-unti nang ginagawang higanteng ground drones ng China ang mga tradisyonal na sasakyan, binabago ang mas lumang modelo tulad ng Type 59 para maging remote-controlled units. Ang VT-5U ay dinisenyong makipag-coordinate sa mga tropa at drones, kayang magbahagi ng real-time data bilang tugon sa mga hamon ng makabagong teknolohiya, lalo na ng mga drones at advanced tools na nagpahina sa dating epektibong mga sasakyan sa ilang sitwasyon. Ang unmanned vehicles tulad nito ay maaaring magdala ng mas maraming gawain sa frontline nang hindi nanganganib ang buhay ng mga sundalo. Pero kasabay nito, lumilitaw din ang mga tanong tungkol sa komunikasyon at koordinasyon. Gayunpaman, ang mabilis na pag-unlad ng China sa larangan ng autonomous vehicles ay patunay ng kanilang determinasyon na muling baguhin ang ground operations gamit ang AI at automation. Pero kung iniisip ninyong ito na ang pinaka-futuristic, hintayin nyo pa ang susunod dahil ang tunay na bagong pinuno ng himpapawid ay paparating. Sa mga susunod na operasyon, maaaring mapuno ang himpapawid hindi lang ng isa o dalawang drones, kundi ng buong swarm na lilipad mula sa isang higanteng sasakyang panghimpapawid. Noong May 2025, isinapubliko ng China ang Jian, isang napakalaking flying drone carrier na binabago ang pananaw ng mundo tungkol sa air power. Isa itong high-altitude unmanned aircraft na parang lumilipad na hub na may 25 meters wingspan at kayang mag-take off ng may bigat na 16 tonelada. Hindi lang basta malaki, dinisenyo ito para pamunuan ng kalangitan. Makikita sa concept visuals ang isang eksenang parang hango sa science fiction. Ang Jian na tahimik na lumilipad sa mataas na altitude. Bumubukas ang bay doors at naglalabas ng wave-coordinated drones na parang isang pugad na sabay-sabay lumilipad. Bawat mas maliit na drone ay may kanya-kanyang papel, surveillance, communication o espesyal na gawain na gumagalaw ng sabay para suportahan ang operasyon. Sa isang misyon, maaaring magpalipad ng daan-daang drones ang isang Jian, kaya nitong gumana sa mga lugar na kadalasang iniiwasan ng tradisyonal na puwersa. Mas madali itong makita ng radar dahil sa laki, pero hindi maikakaila ang napakalaking potensyal nito. Isa itong dramatikong pagbabago sa estratehiya ng China na nakatuon sa bilis, automation at unmanned coordination. Sa mga sistemang tulad nito, hindi lang ina-upgrade ng China ang kanilang kakayahan, muling binibigyang kahulugan nila ang mismong mga patakaran ng aerial operations. Mula sa mga land robots, maritime drones, at ngayon sa mga sky commanding hubs, lumalawak ang robotic force ng China sa lahat ng direksyon. Isang malinaw na mensahe ito ng kanilang intensyon na pangunahan ang global robot innovation race. Habang ang ibang bansa ay nag-i-invest din sa autonomous technology, madalas na kalat-kalat ang kanilang progreso. Samantalang ang China ay pinag-iisa, pinapabilis, at pinapalawak ang kanilang robotics program sa paraang wala pang ibang bansa ang makakatapat sa ngayon. Halimbawa, ang Estados Unidos ay nagsagawa na ng eksperimento gamit ang mga robotic dogs at mga makinang parang mola na idinisenyo para sa reconnaissance at pagdadala ng kagamitan. Kahanga-hanga man ang mga proyektong ito, hindi pa rin sila tuluyang ipinapatupad dahil nagiging maingat ang mga opisyal sa usaping etikal at praktikal. Samantala, ipinagmamalaki naman ng Russia ang iba't ibang unmanned ground vehicles, pero ayon sa maraming eksperto, nananatiling mas mababa ang antas ng kanilang teknolohiya dahil nahihirapan itong makibagay sa tunay na operasyon, lalo na sa navigation at coordination. Ang mga bansa gaya ng South Korea at Israel ay patuloy ding sumusulong sa pagbuo ng advanced na robotic assistance at AI platforms. Ngunit wala pa ring makakatumbas sa tinatawag na System of Systems ng China, isang estratehiya kung saan mahigpit na pinagsasama ang AI communications, drone swarms at networked robotics sa iisang puwersa. Ayon mismo sa mga planner ng China, ang mga susunod na operasyon ay higit na aasa sa mga autonomous systems
na makikipagtulungan sa mga human teams. At kung hindi makakasabay ang ibang bansa sa ganitong integrasyon ng robotics, tiyak na mahuhuli sila. Sa bawat bagong invention, mula sa mga drone carriers hanggang sa AI-coordinated swarms, patuloy na tinutulak ng China ang hangganan ng kakayahan ng autonomous systems. At dahil dito, nagsimula na ang itinuturing ng marami bilang isang bagong global race at hindi na sa tradisyonal na armas o sasakyan, kundi sa autonomy, artificial intelligence at robotic innovation. At sa ngayon, nangunguna ang China sa karerang ito. Sila ang nagtatakda ng bilis at muling humuhubog kung paano naghahanda ang mundo para sa kinabukasan.